Mukhang maraming tao ang umuwi sa kanilang mga probinsya upang magpahinga ngayong Chuseok holiday. Marami sa upuan ng choir ay bakante ngayon. Kada linggo ay madalas napuno yung ating church. Ngunit ngayon ay madami ang bakanting upuan. Nawa ay maging ligtas ang kanilang biyahe at maging pagkakataon nawa ito na maibahagi ang ebanghelyo sa kanilang mga pamilya, kamag-anak at mga kaibigan na hindi pa ligtas. Manalangin na po tayo. Banal at mahabaging Diyos na sa aming nagmamahal, pinasasalamatan ka namin sa iyong dakilang biyaya. Noong kami ay lumayo sa iyo at lumakad sa kasalanan, nahabag ka sa amin. Bagamat hindi ka namin nakilala, inibig mo kami ng una upang iligtas kami. Ang Panginoong Hesus ang nagpasa ng sumpa at kahatulan na dapat ay sa amin. Sa kamatayan at pagdanak ng kanyang mahalagang dugo, pinatawad mo kami sa aming mga kasalanan magpakailanman upang hindi na kami humarap sa paghukom o kahatulan at pinagkalooban kami ng walang hanggang buhay at pag-asa. Ngayon, kami na tinubos ng mahalagang dugo ng Panginoon ay nagpapasalamat sa pagtitipon sa amin sa iyong harapan upang magpasalamat sa iyong biyaya, matuto mula sa iyong salita, at magkaroon ng pakikisama kasama ng mga taong lumalakad kasama ka. Naniniwala kami na nasa kalagitnaan ka namin. Pakiusap, tignan mo nawa ang bawat isa sa amin ng may kahabagan, hawakan kami ng iyong mahabaging kamay, at sa pamagitan ng iyong biyaya, salita at kapangyarihan ng Espiritu Santo, kami ay iyong baguhin at gawing sakdal upang mabuhay kami sa aming natitirang buhay bilang iyong mga anak na walang anumang dapat ikahiya sa iyong harapan. Maraming mga kapatid ang umuwi sa kanilang hometown ngayong holiday upang gugulin ang kanilang oras kasama ang kanilang mga kamag-anak, kapitbahay. Pakiusap, pagkalooban mo nawa sila ng pagkakataon na maibahagi ang ebanghelyo at mag-iitong mahalagang oras na madala ang mensahe ng kaligtasan sa kanilang pamilya, kamag-anak at mga kaibigan na hindi paligtas. Ang mundo ay patuloy na nagiging magulo at napupuno ng kasalanan araw-araw. Tunay na nabubuhay kami sa mapanganib na panahon na hindi nalalaman kung ano ang maaring mangyari sa isang araw. Ngunit, Panginoon, Ikaw lamang ang nag-iingat sa amin. Samahan at panatilihin mo kami ng iyong salita at kapangyarihan. Ingatan mo kami mula sa tukso ng masama at makasalanang mundo at tulungan kami na may katapangang ipangaral ang ebanghelyo upang maraming ligaw na kaluluwa ang maakay patungo sa iyo sa pamagitan ng aming patutuo. Panginoon na nagbibigay sa amin ng salita na aming kailangan sa tamang panahon at nagtuturo ng daan na dapat naming lakaran, pakiusap, gabayan mo kami na maunawaan ng higit ang mensahe na nais mong ipahayag sa amin sa mga oras na ito. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na sa amin nagmamahal. Amen. Hanapin natin sa Biblia, tingnan natin sa Aklat ng Mga Awit, number 23. Awit, number 23, verse 1 hanggang 6. Marami sa inyo ang pamilyar na dito at tunay na ito ay talagang magandang awit. Basahin natin ang sabay-sabay at marahan mula sa verse 1 hanggang verse 6. Awit number 23, verse 1 hanggang 6. Ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinahihiga niya ako sa luntiang pastulan, inaakay niya ako sa tabi ng mga tubig na pahingahan. Pinanunumbalik niya ang aking kaluluwa, inaakay niya ako sa mga landas ng katwiran, alang-alang sa kanyang pangalan. Bagamat ako'y lumakad sa lipis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan. Sapagkat ikaw ay kasama ko, ang iyong pamalo at ang iyong tungkod, inaaliw ako ng mga ito. Ipinaghahanda mo ako ng hapag sa harapan ng aking mga kaaway, iyong binubuhusan ng langis ang aking ulo, umaapaw ang aking saro.
Tiyak na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga araw ng aking buhay at ako'y maninirahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Ang sumulat ng awit ay si David, ang ikalawang hari ng Israel. Si David ay pastol na nangalaga sa mga tupa ng kanyang ama nung bata pa. Kapag may leon, o kaya naman may oso na kinukuha ang isang kordero, kaagad niyang hinahabol ito. Nilalabanan at inililigtas ang kordero mula sa bibig nito. Hindi lamang si Samson ang may lakas. Ang batang si David din naman ay matapang at malakas na nagawang matalo ang mga leon at oso. Kalaunan, nang may digmaan sa pagitan ng Israel at Pilisteo, nabahala ang bayan. Sa mga oras na iyon, pinagdala ng pagkain si David ng kanyang ama doon sa kanyang mga kapatid na mandirigma sa labanang iyon. Nakita niya doon yung pangunahing mandirigma ng mga Pilisteo na si Goliath. Si Goliath ay isang higante na yung tindig ay napakataas. Kakilakilabot yung higanting ito dahil yung kanyang mga daliri sa kamay at sa paa, yung mga daliri niya doon ay tiga-anim. Opo, tiga-anim yung mga daliri niya sa kanyang kamay at sa kanyang paa. Sa unahan niya ay may tagapagdala ng malaking kalasag. Sumigaw ng malakas si Goliath, "Mga Israelita, labanan ninyo kami! Kung siya'y makakalaban sa akin at mapatay ako, magiging alipin ninyo kami. Ngunit kung ako'y manalo laban sa kanya at mapatay ko siya, magiging alipin namin kayo at maglilingkod sa amin." Nilait niya yung pangalan ng Diyos at nagyabang. Ngunit wala kahit isa sa mga Israelita ang nagtangkang labanan siya. Sila'y natakot sa kanyang anyo at lakas. Nang makita ito ni David, siya ay nagalit at sinabing, "Sino ba itong hindi tuling Pilisteo na kanyang hahamunin ang hukbo ng Diyos na buhay?" Sinabi niya sa kanyang mga kapatid, "Bakit ninyo hinayaan na magsalita ang taong ito sa ganung paraan?" Ngunit sinaway siya ng kanyang mga kapatid na sinasabi, "Huwag kang magmayabang. Bumalik ka na doon at mag-alaga ng iyong mga tupa. Bakit ka pa pumunta rito?" Gayunpaman, wala ni isang naglakas loob na labanan si Goliath. Kaya pumunta si David kay Haring Saul at nagsabing, "Huwag manghina ang puso ng sinuman dahil sa kanya. Ang iyong lingkod ay hahayo at lalabanan ng Pilisteyong ito." Siya isang kabataan pa, sinabi ni Saul. "Ikaw ay tunay na matapang, ngunit ang Goliath na ito ay mandirigma mula pa sa kanyang kabataan. Paano ka makakalaban sa kanya?" Ngunit sumagot si David, "Hindi. Ang iyong lingkod ay nag-aalaga ng mga tupa para sa kanyang ama. Kapag may dumating na leon o kaya oso at kinukuha ang isang kordero sa kawan, ay hinahabol ko siya at aking pinapatay at aking inililigtas ang kordero mula sa kanyang bibig. Kapag dinalahong ako at aking hinawakan sa panga, aking sinasaktan at pinapatay." At sinabi ni David ng may buong pagtitiwala, "Ang Panginoon na nagligtas sa akin sa mga kuko ng leon at ng oso, ay siyang magliligtas sa akin sa kamay ng Pilisteyong ito." Nang makita ni Saul kung gaano katapang at walang takot ang batang palalaki, ay sinabi niya, "Humayo ka at sasamahan ka ng Panginoon." Inalis ni Saul yung kanyang kasuotan at ibinigay ito kay David. Ngunit si Saul ay matangkad at nang sinubukan itong isuot ni David, malaki ito sa kanya, umabot hanggang sa lupa. Nang subukan niyang dalhin yung tabak, ay talagang nakakaladkad lamang ito. Paano niya magagawang makipaglaban sa pamagitan ng mga iyon? Sinabi niya, "Hindi ko ito kailangan." Meron siyang tirador na kanyang ginagamit habang nagpapastol ng mga tupa. Opo, hindi niya kailangan kasi meron siyang tirador.
Alam niyo po ba yung tirador na ginagamit ng mga bata? Yung tirador na ito ay nilalagyan ng bato, tapos iniikot at binabato ng ganito. Lalagyan ng bato, tapos iikot at ibabato ng ganito. Ang tawag dito ay tirador. Isang tirador at 5 makikinis na bato. Isa lamang ang kailangan pero 5 ang meron siya. Sa tingin ko may 5 kapatid si Goliath kaya pwede niyang tamaan ang bawat isa kapag lumabas sila. Kaya lumapit siya kay Goliath. Nakita ni Goliath na isang bata ang lumapit. Anong ginagawa mo, bata? Sabi ni David. Hindi ba't nandito ako para labanan ka? Sabi ni Goliath. Tignan mo itong mayabang na batang ito. Bakit bata ang pinadala ninyo? Wala na bang ibang mandirigma sa Israel? Napakayabang mo. Pagkatapos ay sinabi ni David sa Pilisteo, lumapit ka sa akin na may tabak, may maliit at malaking sibat, ngunit ako ilalapit sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo, ang Diyos ng mga hukbo ng Israel na iyong hinahamon. Sumagot si Goliath, nakita mo na ba ang ganitong kapangahas? Ngayon, dudurugin kita at ipapakain sa mga ibon sa langit. Habang pinapaikot ni David ang bato sa kanyang tirador, doon nagtaka si Goliath kung ano ang ginagawa niya. At kaya't binato ni David ang bato at ito'y tumama sa noo ni Goliath. Kahit higante siya, paano niya matitiis yung batong bumaon sa kanya noo? Bumagsak siyang pasubsob dahil walang tabak. Tumakbo si David kay Goliath, hinugot ang tabak nito at tinaga siya sa ulo. Napatay niya si Goliath. Nagtagumpay ang Israel sa araw na iyon dahil dito, naniwala ang mga Israelita na kasama ni David ang Diyos at labis siyang pinuri. Sa kalaunan, si David ay naging hari ng Israel. Ang awit 23 ay isang tanyag na tula na isinulat ni David matapos siyang maging hari ng Israel. Ito yung kanyang naisulat na tula at si David, siya'y naging hari ng Israel. Kung paanong iniibig at inaalagaan ko ang aking mga tupa, gayon din ang pagmamahal at pag-aalaga ng Diyos sa akin. Ako ang tupa sa pastulan ng Diyos. Ito ang sinasabi ng awit na ito. At sinabi niya, na wala nang mas maganda pang awit kaysa rito. Ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang. Sinabi niya, ako ang tupa sa pastulan ng Diyos. Ang awit na ito ay hindi lamang umantig sa puso ni David, kundi pati sa atin. Kung paanong nagtiwala si David sa Diyos, ganun din dapat tayong maniwala na tayo'y pinoprotektahan, binabantayan at ginagabayan ng Diyos. Binasa natin ang awit na ito kanina at dapat itong maging atin. Ang Panginoon ay hindi natin pastol, kundi aking pastol ng bawat isa sa atin. Kaya naman, tingnan po natin sa isa pang awit. Tingnan lang po natin ito saglit sa awit 100. Sa awit 100, verse 3. Tingnan po natin, awit number 100, verse 3. Basahin natin ito ng sabay-sabay. Kilalanin ninyo na ang Panginoon ay Diyos, siya ang lumalang sa atin at tayo'y Kanyang bayan at mga tupa ng Kanyang pastulan. Kilalanin ninyo na ang Panginoon ay Diyos. Siya ang ating tagapaglikha. Tayo ang pinakamahalaga sa lahat niyang nilikha. Nilikha ayon sa kanyang wangis at ganito ito ipinahayag. Tayo ay sa Kanya, tayo'y Kanyang bayan at ang tupa sa Kanyang pastulan. Ang bawat hayop ay may sariling paraan ng pagliligtas sa sarili. Kapag may dumarating na kaaway, maaari silang tumakbo ng mabilis. Maaring lumaban o magtago kaagad. Gayunpaman, yung mga tupa, kapag may kaaway, hindi sila marunong na tumakbo o lumaban man. Sila ay
basta na lamang humihiga, tapos kakainin. Ang mga tupa ay hindi mabubuhay kung wala ang pastol na magpoprotekta, tutulong, at gagabay sa kanila. Yung mga tupa ay napaka-espesyal. Kaya kung wala ang pastol, siya'y nagiging pagkain ng mga lobo. Naliligaw sila. O kaya naman, hindi sila makabalik sa kanilang kawan. Kaya yung Biblia, ito'y puno ng mga talatang inilalarawan ng Diyos, yung Diyos bilang pastol at tayo bilang mga tupa. Sinabi rin ito ni Jesus. Tignan natin sandali yung Juan chapter 10. Basahin natin yung Juan chapter 10 verse 11. Juan chapter 10 verse 11. Verse 11. Basahin natin ng sabay. Ako ang mabuting pastol, ibinibigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Sinabi ni Jesus, ako ang mabuting pastol, ibinibigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Inilarawan ng Biblia ang mga ligtas na banal bilang mga tupa na pinapastol ng Panginoon. Ang Panginoon ang mabuting pastol at isinusuko ang kanyang buhay para sa mga tupa. Bago tayo maligtas, ang ating mga kaluluwa ay bihag ng kasalanan at hinihila patungong impyerno. Kaya, upang tayo'y maligtas, si Jesus ay naging handog para sa ating mga kasalanan at namatay sa krus. Sa pamagitan ng kanyang kamatayan at pagdanak ng dugo, pinatawad ni Jesus ang ating mga kasalanan at sa kanyang muling pagkabuhay, winasak niya ang kapangyarihan ng kamatayan at ipinakita na si Jesus ang Kristo ang tagapagligtas na nagligtas sa atin. Ako ang mabuting pastol. Ang mga taong naligtas ay meron ng mabuting pastol na ibinigay ang kanyang buhay para sa atin upang tayo'y protektahan at gabayan. Iyan yung dahilan kung bakit malinaw na sinabi ng Panginoon na siya ang ating mabuting pastol. Gaya ng mababasa natin dun sa 1 Pedro chapter 2 verse 25, sapagkat kayo'y tulad sa mga tupang naliligaw. Sa simula, tayo ay mga tupang nawawala. At gaya ng sinasabi ng Isaiah chapter 53 verse 6, tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw, bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan. Yung tupa, kapag nalayo sa pastol, ay natataranta at naglalakad ng mag-isa. Saan patungo? Ang ilan ay nahuhulog sa bahingin at namamatay. Ang iba naman ay nilalapa ng mababangis na hayop. Ngunit, tayong lahat ay gaya ng mga tupang iniwan ng kanilang pastol. Bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan, namuhay ayon sa sariling katigasan ng ulo at pagnanasa. Kapag ang tao ay lumakad sa sarili niyang daan, ang impyerno ang magiging hantungan niya. Si Judas Iscariote ay nagtaksil kay Jesus, ipinagkanulo siya at pagkatapos dahil sa matinding pagsisisi ay nagpakamatay. Sinabi ni Jesus tungkol kay Judas, mabuti sa taong iyan ang hindi na siya ipinanganak. Kung hindi siya ipinanganak, hindi sana siya napunta sa impyerno. Kaya dahil kulang na ng isa sa 12 ay naghanap ng kapalit yung mga apostols. Tulad ng mababasa dun sa Gawa, chapter 1, verse 25, upang pumalit sa paglilingkod na ito at sa pagka-apostol na tinalikuran ni Judas upang siya'y pumunta sa sarili niyang lugar. Namuhay si Judas ayon sa sarili niyang kagustuhan at tumungo sa kanyang sariling lugar at ang lugar na iyon ay impyerno. Kapag ang isang tao ay lumayo o lumalayo sa Diyos at namumuhay ayon sa sariling katigasan ng ulo at pagnanasa, gaya ng tupang walang pastol, siya ay pupunta sa sarili niyang lugar at ang lugar na iyon ay impyerno.
Kaya't sinabi ng Biblia sa 1 Pedro chapter 2 verse 25, sapagkat kayo'y tulad ng mga tupang naliligaw. Ang tupang nawawala ay wala nang ibang pupuntahan kundi kapahamakan. Ngunit ayon din sa talatang ito, ngunit ngayon ay bumalik na kayo sa pastol at tagapag-alaga ng iyong mga kaluluwa. Nang tayo'y maligtas, tayo'y bumalik sa mabuting pastol na nagligtas sa atin. Yung mabuting pastol, ang tagapangalaga ng ating mga kaluluwa, gaya ng isang supervisor sa isang construction site, maingat niyang binabantayan kung maayos ba ang paggawa o hindi. Kung may mali o may tamad, pinapansin niya, itinutuwid at tinuturuan. Ganon din ang Panginoon, binabantayan niya tayo, tinutuwid, ginagabayan ng tama bilang pastol at tagapangalaga ng ating mga kaluluwa. Ang Panginoon ay pastol at tagapangalaga ng ating mga kaluluwa. Hindi lamang pinoprotektahan at ginagabayan ng Panginoon ang ating mga kaluluwa, kundi binabantayan din niya ang bawat bahagi ng ating buhay bilang tagapangalaga. Dapat nating itong maunawaan. Sinasabi sa kasulatan, ngunit ngayon ay bumalik na kayo sa pastol at tagapangalaga ng kaluluwa. Sa Juan chapter 10 verse 4 hanggang 5, kapag nailabas na niya ang lahat ng kanya, ay nangunguna siya sa kanila at susunod sa kanya ang mga tupa sapagkat kilala nila ang kanyang tinig, ngunit hindi sila susunod kailanman sa iba, kundi lalayo sila sa kanya sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Kapag inilalabas ng pastol ang kanyang mga tupa mula sa kulungan, siya ang nauuna sa kanila. Ang pastol ang nangunguna at yung mga tupa ay sumusunod sa kanya dahil kilala nila ang kanyang tinig. Ako'y nakapunta doon sa Israel 3 beses at may mga pastol doon at nag-aalaga ng kanilang mga tupa. Sa mga bundok, makikita mo yung paikot-ikot na daan, doon dumadaan yung mga tupa. Kapag nauna ang pastol, ang pinakamalakas na tupa ang sumusunod agad sa likod niya. Pagkatapos, sunod-sunang pipila yung iba pang mga tupa. At nangunguna siya sa kanila at sumusunod sa kanya ang mga tupa sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Naririnig ng tupa ang tinig ng pastol at sumusunod ito sa kanya. Ngunit hindi sila susunod kailanman sa iba, kundi lalayo sila sa kanya sapagkat hindi niya kilala ang tinig ng iba. Malinaw na nakikilala ng tupa ang tinig ng pastol. Hindi nila kilala ang tinig ng iba. Kapag may ibang nagsasalita, tumatakbo sila. Nang pumunta ako doon sa Turkey, nakakita ako ng madaming tupa sa bukid. May sasabihin yung pastol at lahat ng tupa ay susunod sa kanya. Kaya lumapit ako doon sa pastol at hiniram yung sombrero at yung damit na gawa sa lana at yung tungkod niya. Sabi ko, magkukunwari akong pastol ng sandali at pumayag naman siya. Tapos, sinubukan kong gayahin yung boses niya. Yung hawak ko yung tungkod, suot ko yung lana, tapos ginaya ko yung sinasabi niya. Sabi doon ay, woo, woo. Parang ganun po. Ooh! Ngunit, yung tupa ay hindi man lamang nagawang tumingin sa akin. Wala ni isa sa kanila ang sumunod. Mabuti na lang ay naroon yung totoong pastol. Kasi kung wala sila doon o kung wala siya doon, maaaring nagtakbuhan na yung mga tupang iyon. Marahil ay iniisip nila, di naman ikaw yung pastol namin, ano bang ginagawa mo? Dahil sa pagdududa at pagkabalisa nila, maaari silang tumakbo. Nalalaman ng tupa ang tinig ng kanilang pastol at sumusunod sa kanya. Hindi nila sinusunod yung tinig ng iba. Gayun din naman, nang maligtas tayo, ang Panginoon ay naging ating pastol at tayo ay naging kanyang mga tupa. Ang Panginoon ay nagbigay ng kanyang buhay upang iligtas tayo at umakay sa atin hanggang sa tayo ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi nakikilala ng tupa ang tinig ng iba. Ibig sabihin na kung hindi ito salita ng Panginoon, hindi sila makikinig. Ang taong nangangaral ay nagsasalita sa ngalan ng Panginoon, hindi po ba? Ang mangangaral ay hindi dapat magsalita ayon sa kanyang sariling kaisipan, filosofiya o opinyon, salip ay binabahagi ang salita ng Diyos. At ang tupa, ang mga ligtas, ay nagagawang malaman kung kanila bang naririnig ay tunay na salita ng Diyos o hindi.
Mararamdaman nila ito. Hindi tama ito. Kapag ang pananampalataya natin ay lumalago, ang pagkaunawa natin ay mas nagiging malinaw. Hindi na yung isang tao na nangangaral ng napakahusay philosophically, literally, o morally, yung masasabi ng ligtas na mananampalataya na hindi ito yun. Ang pastor o evangelist na totoong nangangaral ng salita ng Diyos ay hindi nagbabahagi na ayon sa kanyang sariling kaisipan o kaalaman. Sa halip ay sinasabi ang ganito. Ito ay sinasabi ng salita ng Diyos at matapat itong ibinabahagi bilang salita ng Diyos. Kapag narinig ng tao ang salita at sundin ito, ito ang buhay sa pananampalataya. Noong nakarang linggo, pinag-aralan natin yung pananatili sa Panginoon. Nasa ikalimang bahagi na tayo at ipinagpapatuloy natin ngayon na may parehong pamagat. Ang buhay na nananatili sa Panginoon. Ito yung buhay ng isang born-again Christian. Ang buhay ng Kristiyanong na ipanganak muli ay maibubuod sa isang pangungusap. Ito ay ang buhay na nananatili sa Panginoon. Ang pananatili sa Panginoon ay nangangahulugan na tayo ay pinagkaisa sa Panginoon. Sinasabi sa Juan chapter 14 verse 20, sa araw na iyon ay malalaman ninyong ako'y nasa aking Ama at kayo'y nasa akin at ako'y nasa inyo. Sa araw ng tayo ay naligtas, ano yung ating nalaman? Na tayo ay nasa Panginoon at ang Panginoon ay nasa atin. Tayo ay pinagkaisa sa Panginoon. Ang pagkakaisang ito ay hindi maipaghihiwalay. Gaya ng lalaki at babaeng kinasal, ang dalawang ito ay naging isa. Sila ay pinagkaisa. Tulad nito, nang tayo ay naligtas, tayo ay pinagkaisa sa Panginoon. Ang Panginoon ay nasa atin at tayo ay nasa Kanya, kaya maging sa Panginoon ay nangangahulugan ng maging isa sa Kanya. Ang mabuhay sa ilalim ng proteksyon at gabay ng Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang biyaya at salita ay ang tinatawag ng Biblia na pananatili sa Panginoon. Kaya nga sinabi ni David, ang Panginoon ay aking pastol. Pag-isipan natin ng malalim ang tungkol dito. Ang Diyos ang aking pastol. Siya na nag-iingat, nagpapakain, pumoprotekta at gumagabay sa akin. Hindi isang makapangyarihan o mayamang tao ang pumoprotekta, umaakay at tumutulong sa atin. Ang Diyos mismo na ating pastol. Ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang, pinahihiga niya ako sa luntiang pastulan. Hinahayaan ng pastol na humiga ang tupa sa luntiang pastulan. Ang luntiang pastulan ay ang pagkain ng tupa. Doon sila nagpapahinga at kumakain. Inaakay niya ako sa tabi ng mga tubig na pahingahan. Tubig na pahingahan. Ang Panginoon ay nasa atin, pumoprotekta, gumagabay, at nagpapakain sa atin. Pinanunumbalik niya ang aking kaluluwa. Hindi lamang niya iniligtas ang ating kaluluwa, kundi pinanunumbalik niya ito araw-araw. Opo, araw-araw. Inaakay niya ako sa mga landas ng katwiran, alang-alang sa kanyang pangalan. Ang ating kaligtasan ay para rin sa kanyang sariling pangalan. Bakit? Dahil nang ang tao na nilikha ng Diyos ayon sa kanyang sariling larawan ay iniwan siya at nabuhay sa kasalanan, sila ay naging biktima ng demonyo. Kung sila ay mapunta sa impyerno, hindi ito magiging maluwalhati sa Diyos. Dahil nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, kahit na siya ay nagkasala, inibig niya ang kanilang kaluluwa at ibinigay ang kanyang tanging anak upang mamatay sa krus at iligtas sila. Niligtas niya tayo at iningatan, pinoprotektahan at ginabayan hanggang makapasok sa harian ng Diyos. Pinanumbalik niya ang aking kaluluwa, inaakay niya ako sa mga landas ng katwiran alang-alang sa kanyang pangalan. Ang ating kaligtasan, ito'y alang-alang din sa pangalan ng Diyos. Dapat tayong maligtas upang ang Diyos ay maluwalhati. Kaya sinabi ng Diyos sa Isaiah chapter 43 verse 25, Ako nga, ang siyang pumapawi ng iyong mga pagsuway alang-alang sa akin at hindi ko aalalahanin ang iyong mga kasalanan. Ang kahabagan niya tayo ay pangalawa lamang.
ang mapatawad tayo sa ating mga kasalanan at iligtas tayo ay alang-alang sa pangalan ng Diyos. Dapat na tayo ay maligtas upang ang Diyos ay maluwalhati. Sinasabi dun sa Kawikaan, chapter 14, verse 28, ang kaluwalhatian ng isang hari ay nasa dami ng taong bayan, ngunit napapahamak ang pinuno kapag walang sambahayan. Isipin ninyo ang isang bansa na may malaking lupain at kahangahangang palasyo. Ngunit meron lamang 10 mamamayan dun sa napakalaking lupain na ito. Mararamdaman ba ng hari na siya ay hari? Ang dami ng tao ay nagbibigay ng kaluwalhatian sa isang hari. Ngunit napapahamak ang pinuno kapag walang sambahayan. Dapat na makapagligtas tayo ng maraming tao upang ang Diyos ay maluwalhati. Kaya nga, sa Juan chapter 15 verse 5, sinabi ng Panginoon, "Ako, ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami." At sa Juan chapter 15 verse 8, sa pamagitan nito'y naluluwalhati ang aking Ama na kayo'y magbunga ng marami at maging mga alagad ko. Kapag ipinapangaral natin ang Ebanghelyo at maraming kaluluwa ang naliligtas, ang Diyos ay nasisiyahan at naluluwalhati. Sa makatuwid, maging ang ating kaligtasan ay para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Kaya ganun nga kaperpekto ang pagtupad niya dito. Sinasabi dun sa Isaiah chapter 43 verse 25, Ako nga ang siyang pumapawi ng iyong pagsuway, alang-alang sa akin at hindi ko aalalahanin ang iyong mga kasalanan. Ang ating kaligtasan ay para sa kalwalhatian ng Diyos. Kaya nga sa awit 23 verse 3 sinabi, "Inaakay niya ako sa mga landas ng katwiran, alang-alang sa kanyang pangalan." Ginagabayan ng Diyos sa mga taong naligtas sa mga landas ng katwiran at katotohanan para sa kanyang kalwalhatian. Kapag yung magulang ay nagkaroon ng anak, sila ay dapat na lumaking malusog. Higit pa rito, kapag marami na silang natututunan at namumuhay ng maayos at matuwid, ang kanilang mga magulang ay masaya at nakakaramdam ng karangalan. Ngunit kung anak nila ay hindi lumalaki ng maayos at hindi naging mabuti ang asal, ito ay kahihiyan sa magulang. Kaya nga, ang pagliligtas sa atin ay para sa kanyang kaluwalhatian, para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya ganun nga siya kaperpekto. Sinabi ng Diyos, inaakay niya tayo sa mga landas ng katwiran, alang-alang sa kanyang pangalan. Pagkasabi ko nito, pag-uwi ninyo ay basahin ninyo ng paulit-ulit yung awit 23 at pagbulayan ito. Sinasabi doon sa verse 3 hanggang 4. Pinanunumbalik niya ang aking kaluluwa, inaakay niya ako sa mga landas ng katuwiran, alang-alang sa kanyang pangalan. Bagamat ako'y lumakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan, sapagkat ikaw ay kasama ko. Kapag inaakay ng pastol ang kanyang tupa, minsan kailangan nilang dumaan sa madilim na libis. Kung wala ang pastol, ang tupa ay maaring matakot na dumaan dito. Bagamat ako'y lumakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutan, kasamaan sapagkat ikaw ay kasama ko. Tayo rin ay maaring dumaan sa libis ng kamatayan, tama? Maliban kung tayo ay madala paitaas sa pagdating ng Panginoon, lahat tayo sa lalong madaling panahon ay aalis sa mundong ito. Kailangan nating lumakad ng minsan sa libis ng kamatayan. Hindi ninyo ba alam na ang Panginoon ay kasama natin kahit na tayo'y mamatay? Ang mga Kristiyano ay hindi kailanman takot sa kamatayan. Kahit sa kamatayan, ang Panginoon ay kasama natin. Narinig ko ito ng maraming beses. May isang diakono sa isang church, isang guro sa universidad. Meron siyang cancer at malapit nang mamatay. Ako'y nangaral ng Ebanghelyo noon sa Paris at tumawag siya. Siya ay nasa Hanyang University Hospital. Subalit, nang makarating ako ay patay na siya. Sinabi ng asawa niya sa akin na habang siya ay nakaupo sa tabi niya sa hospital, ay sinabi niyang meron lalaking nakaputi na nakaupo sa tabi niya. Merong lalaking nakaputi na nakaupo sa tabi niya. Ano po yung sa tingin ninyo dito? Ito ang anghel na pumunta upang kunin siya. Hindi ito gawang kwento. Kapag tayo'y mamamatay,
May anghel na darating upang kunin tayo. Kaya nga kahit na tayo lumakad sa libis ng lilim ng kamatayan, ang Panginoon ay kasama natin. Hindi kailangang matakot ng mga Kristiyano sa kamatayan. Kahit na tayo'y mamatay, ang Panginoon ay kasama natin. Pinapatnubayan niya tayo sa libis ng kamatayan hanggang sa tayo'y makapasok sa kanyang kaharian. Kaya sa mga awit, number 48 verse 14, sinabi na ito ang Diyos, ang ating Diyos magpakailanman, siya'y magiging ating patnubay magpakailanman. At sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Timoteo chapter 4 verse 18, ako'y ililigtas ng Panginoon sa bawat masamang gawa at ako'y kanyang iingatan para sa kanyang kaharian sa langit. Sumakanya nawa ang kalwalhatian magpakailanman. Amen. Kaya nga, ang Panginoon na ating pastor ay hindi lamang tayo pinapakain, pinapatnubayan at tinutulungan, kundi kasama rin natin siya bagamat lumakad tayo sa libis ng kamatayan. Ang mga Kristiyano ay hindi dapat matakot sa kamatayan. Ang Panginoon ay nasa kamatayan mismo. Pinapatnubayan tayo hanggang sa tayo ay makapasok sa kanyang kaharian. Sinasabi sa mga awit 23 verse 4, ang iyong pamalo at ang iyong tungkod, inaaliw ako ng mga ito. Sa larawan, yung pastol ay may tungkod na kasing tangkad niya, naka-curve po yung itaas, tapos sa ibaba, ito ay tuwid. Ang pamalo ay tungkod, hindi ito dalawang magkaibang bagay, kundi isa lamang. Yung curve na bahagi, ito ay yung tungkod at yung tuwid na bahagi sa baba ay ang pamalo. Saan ito ginagamit? Hindi ito ginagamit na tungkod sa paglalakad kapag nanghihina, kundi kapag ang tupa ay nahulog sa tubig, ginagamit niya ang tungkod na ito para iahon ito. Kapag may tumatakbo ng mabilis, kinakawit niya ito sa leg at sinasabing, dahan-dahan lang. Kapag may nahuhuli naman, hinihila niya ito at sinasabing, bilisan mo. Kapag may masuwayin, hinahampas niya ito ng pamalo. Ang pamalo at tungkod ay ginagamit sa pag-iingat at pagpapatnubay sa mga tupa. Sinasabi dun sa verse 4, ang iyong pamalo at ang iyong tungkod, inaaliw ako ng mga ito. Sa huling bahagi, tiyak na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga araw ng aking buhay at ako'y maninirahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Tiyak na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa atin sa lahat ng mga araw ng ating buhay. Ang Panginoon ay kasama natin magpakailanman. Isinulat ni David ang awit na ito, 3,000 taon na ang nakaraan, 1,000 taon na ang nakakaraan. Ito'y naisulat bago dumating si Jesus. Ako'y maninirahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Si David ay laging nabubuhay na umaasang mananahan sa kaharian ng Diyos magpakailanman. Kapag tayo lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, saan ang susunod? Ako'y maninirahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Sa Apocalypse 21 verse 1, at nakita ko ang isang bagong langit at bagong lupa, sapagkat ang unang langit at unang lupa ay lumipas na. Sa langit, papahiran niya yung ating mga luha. Iingatan tayo at papatnubayan tayo magpakailanman. Ang Diyos mismo ay isa sa atin. Opo. Ang Diyos mismo ay isa sa atin. Sa pag-ibig, pag-iingat at paggabay ng Diyos, sa Hebreo chapter 1, verse 14. Sinasabi nito, hindi ba silang lahat ay mga espiritong nasa banal na gawain na sinugo upang maglingkod sa kapakanan ng mga magmamana ng kaligtasan? Ang mga anghel ay nilikha ng Diyos bago ang sangkatauhan. Bakit nilikha ng Diyos ang mga anghel? Dahil ang mga anghel ay lingkod ng Diyos. Ginagamit niya sila upang maisakatuparan ang kanyang gawain. Yung mga anghel, hindi sila mga anak ng Diyos. Subalit, sila ay may dakilang kapangyarihan. Pangalawa lamang sa Diyos. Isa sa kanila ay anghel na si Lucifer. Siya yung kumuha ng 1/3 sa mga anghel sa kanyang pamumuno at sinubukang ipantay ang kanyang sarili sa Diyos. Kung titingnan natin dun sa Isaiah chapter 14 verse 12, siya ay anak ng umaga.
anak ng umaga. Ang anghel na ito na minsang nagkaroon ng magandang pangalan ay nagnais na maging kagaya ng Diyos. Gayumay ibinaba ka sa Sheol sa mga pinakamalalim na bahagi ng hukay. Ang impyerno ay ginawa para sa mga bumagsak na anghel. Doon sa Mateo chapter 25 verse 41 sinasabi, "Lumayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, tun kayo sa apoy na walang hanggan na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel." Si Satanas o ang dyablo ay ang bumagsak na anghel at ang 1/3 sa mga anghel ay kay Lucifer. Ang mga anghel na iyon ay pinalayas na kasama niya, subalit sila'y kumikilos pa rin sa mundong ito hanggang ngayon. Alam ninyo ba ito? Kahit dito, kung saan man tayo ngayon, ang Diyos ay kasama natin. Hindi natin siya makita sa ating mga mata, subalit siya ay kasama natin ngayon. At sa kabilang banda, ang dyablo ay nagmamasid din sa atin. Bagamat hindi maagaw ng dyablo ang ating kaligtasan, sinusubukan niyang sirain ang ating Kristyanong pamumuhay. At sa kabilang banda, ginugulo niya yung mga hindi ligtas upang hindi maligtas. Talagang kakaibang bagay ito. Napakabilis tanggapin ng mga tao ang mga makasanlibutang bagay at tinatanggihan ang lahat ng tungkol sa biyaya ng Diyos at Ebanghelyo. Naroon ang dyablo na nananahan sa kanilang puso. Mayroong mag-asawa, isang doktor at ang kanyang asawang babae. Ang asawang babae ay unang naligtas at sinubukang evangelize ang kanyang asawa. Subalit, sa tuwing sinasabi niya ang tungkol sa kaligtasan, nagbibirito sa kanya. "Sige lang, pumunta ka doon sa langit ng may pananampalataya, subalit mas gugustuhin ka pang mahulog sa impyerno kung saan maraming magagandang babae." Walang sino man ang dapat magbiro ng ganito. Sa tingin ninyo ba ay may magaganda sa impyerno? Hindi po, dun sa Filipos chapter 3. Kung bumalik na si Jesus na siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kalwalatian ayon sa kapangyarihan na kumikilos sa kanya upang mapailalim sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay. Tayo'y babaguhin sa isang malwalhating katawan kagaya ng Panginoon. Subalit, paano naman yung mga pupunta sa impyerno? Sila'y babaguhin gaya ng diablo. Lahat sila. Naiintindihan niyo po ba? Subukan nating sandaling isipin yung impyerno. Ang impyerno ay lawa ng naglalagablab na apoy at asupre. Gayun din, ito ay mundo na nag-uumapaw ng kasalanan kung saan ang mga tao ay naglalabanan sa isa't isa ng walang katapusan. Yung langit naman sa kabilang banda ay lugar na nag-uumapaw ng biyaya at pag-ibig ng Diyos. Sinasabi ng Biblia na paglilingkuran tayo ng mga anghel doon. Kaya ang mga mananampalatayang naligtas ay mas malayong mararangal kaysa mga anghel. Ang mga ligtas ay tinatawag ding babaeng kakasal kay Kristo. Ibig sabihin na makikibahagi tayo sa parehas na kalwalatian ni Kristo. Ang mga anghel ay hindi maaring maging babaeng kakasal kay Kristo. Nang bumagsak ang mga anghel, si Jesus ay hindi namatay sa krus para sa kanila. Sa oras na bumagsak ang isang anghel, katapusan na niya iyon. Sila nananatili sa Panginoon, ibig sabihin ay nananatili sa kanyang biyaya, pag-ibig, pag-iingat at paggabay. Iingatan at tutulungan niya tayo hanggang sa makarating tayo sa langit. Ang pananatili ay nangangahulugang mabuhay sa Panginoon. Kagaya ng batang lumalaki sa pag-ibig at pag-aalaga ng kanyang magulang at kahit lumaki na ang kanilang mga anak, mag-asawa at mabuhay sa kanilang sariling buhay, ang mga magulang nagbabantay pa rin, nag-aalaga at tinutulungan sila hanggang sa huli. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi may kukumpara sa pagmamahal ng magulang. Kaya ang mabuhay sa Panginoon, ito ang normal na buhay Kristiyano. Ang mabuhay na kasama niya. Ngayon, tingnan natin sandali doon sa awit 37. Tingnan po natin sandali doon sa awit number 37. Basahin natin yung verse 23 at 24. Awit 37. Verse 23 at 24.
Basahin natin, ang mga lakad ng isang tao ay ang Panginoon ang nagtatatag at siya'y nasisiyahan sa kanyang lakad. Bagamat siya'y mahulog, hindi siya lubos na mabubuwal sapagkat ang Panginoon ang aalalay sa kanyang kamay. Ang lakad ng isang tao ay ang Panginoon ang nagtatatag. Hindi ibig sabihin na para lamang sa kung sino-sino, kundi para sa mga naligtas, mga Kristiyano. Mula nang tayo ay naligtas hanggang sa makapasok sa langit, inihanda at itinatag na ng Diyos ang ating lakad. Ang mga lakad ng isang tao ay ang Panginoon ang nagtatatag at siya'y nasisiyahan sa kanyang lakad. Ang Diyos ay nasisiyahan kapag tinatahak natin ang daang inihanda niya para sa atin. Tayo na mga taong naligtas ay hindi lamang nabubuhay kagaya ng mga nabubuhay sa kanilang sarili at pumupunta sa church kapag linggo at nagsasabing, tayo magpuri, manalangin, umawit ng himno, magbigay ng ilang offering, dahil kahit ang mga Buddhist ay masipag din itong ginagawa. Maging yung mga Muslim, sila rin din ay sinasakripisyo yung kanilang buhay para sa kanilang pananampalataya. Naunawaan niyo po ba? Ang isang tao na hindi pa na ipanganak muli bilang Kristiyano ay walang kaibahan sa mga tao ng ibang relihiyon. Hindi yon buhay Kristiyano. Ang buhay Kristiyano ay kapag ang paraan ng iyong pamumuhay ay ayon sa daan na itinakda ng Panginoon. At siya'y nasisiyahan sa kanyang lakad. Bagamat siya'y mahulog, hindi siya lubos na mabubuwal. Maaari tayong mahulog sa daan na ating nilalakaran, ngunit ang Panginoon ay mahigpit na humahawak sa atin. Kapag tayo ay nahulog at bumagsak, sinasalo tayo ng Panginoon at itinataas muli. Alam niyo ba ito? Kahit na gumagawa tayo ng mali, niyayakap niya tayo at itinutuwid niya tayo. Alam niyo ba kung gaano siya kapuno ng pag-ibig? Pero hindi ibig sabihin nito na hinahayaan niya tayong makalusot sa ating mga pagkakamali. Dinidisiplina niya tayo. Dinidisiplina niya tayo dahil mahal niya tayo. Buksan natin sa awit 32. Awit number 32 verse 8. Awit 32 verse 8. Basahin natin ng sabay-sabay. Aking ipapaalam at ituturo sa iyo ang daan na dapat mong lakaran. Papayuhan kita na ang aking mga mata ay nakatitig sa iyo. Huwag kayong maging gaya ng kabayo o ng mola na walang unawa na ang gaya kay may busal at pamingkaw upang sila'y pigilin na kung wala ito, sila'y hindi lalapit sa iyo. Sinabi ng salita ng Diyos, aking ipinaalam at itinuturo sa inyo ang daan na dapat mong lakaran. Itinakda ng Diyos ang daan na dapat nating lakaran at ginagabayan niya tayo sa daan na ito. Matatagpuan sa Biblia kung paano tayo dapat mamuhay mula sa nang maligtas hanggang sa daan patungo o papunta sa langit. Kung babasahin natin sa awit 119 verse 105, ilawan sa aking mga paa ang salita mo at liwanag sa landas ko. Ang salita ng Diyos ay ilawan at liwanag na gumagabay sa atin, illuminating the way ahead. Panginoon, ipakita mo sa akin ang daan na dapat kong lakaran, ipakita mo ang aking daan at aking pananampalataya ng malinaw. Ang mabuhay ayon sa ating nais ay hindi buhay Kristiyano. Itinakda na ng Diyos ang daan na ating lalakaran hanggang makarating tayo sa langit at itinuturo niya sa atin ang daan na ito. Bakit nag-aaral ng Biblia yung mga taong ligtas? Pagkatapos maligtas, paano dapat mamuhay ang isang Kristiyano? Paano sila dapat lumakad? Anong daanan dapat nilang lakaran? Hindi ito tungkol sa pamumuhay ayon sa sariling nais o sariling pag-iisip. Kung gayon, aking ipinapaalam at tinuturo sa iyo ang daan na dapat mong lakaran. At aking pagmamasdang mabuti kung lalakaran mo ang daan na iyon. Noon, nang pumunta ako sa Songwi po sa Jeju Island, meron akong hinahanap na bahay. Tinanong ko ang isang babae kung saan yung daan. Binigyan niya ako ng detalyong direksyon. Dumiretso ka, pagkatapos ay kumanan, at dumiretso ka lang doon. Ipiniliwanag niya ito ng mabuti. Ngunit, pagkatapos kong maglakad ng ilang sandali, nag-aalangan ako. Inisip ko kung ito nga ba yung tamang daan o hindi. Tapos, yung babaeng nagbigay ng direksyon ay nanunood mula sa malayo upang makita kung tama yung dinadaanan ko. Sabi niya, hindi dyan, duto. Napakabait niya. Sobrang bait.
Ipinakita rin sa akin ng Panginoon ang daan na dapat nating lakaran at minamasdan niya kung sumusunod tayo rito. Alam niyo ba ito? Minamasdan ng Panginoon kung tunay natin pinag-aaralan ng Biblia at kung namumuhay tayo ayon sa kanyang salita o lumilihis ng daan. Aking ipinapaalam at itinuturo sa iyo ang daan na dapat mong lakaran. Alam niyo ba na yung tungkol doon sa kabayo na may busal sa kanilang bibig at yung bola sa kanilang na matibay na pamatok sa kanilang mga likod? Kasi kung wala yun, hindi sila susunod kung saan ka tutungo. Gusto nilang maglakad ayon sa kanilang sariling daan. Huwag kayong maging gaya ng kabayo o ng mola. Ang mga ito'y walang pangunawa. Kaya may busal at pamingkaw upang sila'y pigilan. Nang ako'y bata pa, meron kaming alagang kabayo sa bahay at kailangan niyang magsuot ng busal. Ngunit may mga ngipin sila rito. Paano inilalagay yung busal? Mabibiyak yung lahat ng ngipin nila. Pero alam niyo ba, sa simula pa lamang ay wala ng ngipin sa bahagi na kinakapitan ng busal. Hindi nilikha ng Diyos ang mga ngipin doon upang maikabit ang busal. Kung kayo ay may pagdududa, buksan ninyo yung bibig ng kabayo at subukang ipasok yung inyong daliri at makikita ninyo, walang ngipin talaga doon. Isinusuot nila yung busal sa bahagi na iyon at pagkatapos ay ikinakabit ang pamingkaw. Tama? Isinasabit nila yung pamingkaw sa balikat ng hayop samantalang ang mga baka ay binubutasan sa ilong sa ganong paraan nila ginagabayan. Na ang gayak at may busal at pamingkaw upang sila'y pigilin na kung wala ito, sila'y hindi lalapit sa iyo. Kailangan silang mapigilan gamit yung busal at pamingkaw upang magabayan dahil ang mga kabayo at mula ay walang pangunawa. Huwag ninyo itong gawin. Sumunod tayo ng may pagkukusa. Ito yung ibig sabihin nito. Mga kapatid, hindi tayo susunod ng kusa. Kung hindi tayo susunod, maaaring gumamit ang Diyos ng busal sa ating bibig. Tingnan nga po natin sa Awit 84 verse 11. Awit number 84 verse 11. Basahin natin ito ng sabay-sabay. Awit 84 verse 11. Sapagkat ang Panginoong Diyos ay araw at kalasag, siya ay nagbibigay ng biyaya at karangalan, walang mabuting bagay ang ipagkakait ng Panginoon sa mga nagsisilakad ng matuwid. Sa verse na ito, hindi pinagkakait ng Panginoon ang mabuting bagay sa mga lumalakad ng matuwid. Para sa mga ligtas, ang nagsisilakad ng matuwid ay namumuhay ayon sa salita ng Diyos. Doon sa Chinese character, ang ibig sabihin nito ay matuwid na tao, matuwid na daan. Para sa mga lumalakad ng matuwid sa landas na itinakda ng Diyos, ay walang mabuting bagay ang ipagkakait. Ibibigay ng Diyos ang lahat ng mabubuting bagay sa kanila. Sa katunayan, kapag ikaw ay ligtas, ikaw ay magiging anak ng Diyos. Ang Diyos na lumikha ng langit at lupa ay ating Ama. Sinasabi ng Diyos na manalangin tayo ng ganito, Ama naming nasa langit. Ganito dapat tayo manalangin. Ama, bakit? Pakiusap. Bigyan mo ito at iyon sa akin. Ibibigay niya ang lahat na kailangan ng kanyang anak. Hindi ito ay makukumpara doon sa pag-ibig ng mga magulang sa kanilang mga anak. Ang Diyos na nagligtas sa ating mga kaluluwa ay hindi ipagkakait ang anumang bagay o mabuting bagay sa atin. Kung tayo ay lalakad ayon sa kanyang kalooban hanggang sa makapasok tayo sa kanyang kaharian. Hindi tayo mabubuhay dahil lang sa sarili nating pagsisikap at karunungan o sa kahit anumang paraan. Dapat tayong magsumikap, ngunit dapat ay ayon sa salita ng Diyos. Kapag naging kalugod-lugod tayo sa Diyos, lahat ng bagay ay magiging maayos. Ibinibigay ng Diyos ang lahat ng ating mga kailangan. Doon sa Mateo 10:30, at maging ang mga buhok sa inyong ulo ay bilang na lahat. Alam niya ang bilang ng bawat buhok sa ating ulo. Sinasabi ng Awit 147 verse 4, ang bilang ng mga bituin ay kanyang binibilang. Maging yung mga astronomers ay hindi nila alam yung eksaktong bilang ng bituin. Sa katunayan, mayroong 100 bilyong galaxy na binubuo ng 100 bilyong mga bituin. Walang sino man na makakapagbilang ng mga ito.
Ngunit sinasabi ng Diyos sa mga awit 147 verse 4, ang bilang ng mga bituin ay kanyang ibinibigay niya sa kanila lahat ang mga pangalan nila. Hindi ba ito kamangha-mangha? Ang Diyos ang nagsasabi na bilang niya ang buhok sa ulo ng mga taong kanyang niligtas. Maging yung mga pilikmata natin ay hindi natin mabilang, ngunit alam ng Diyos yung eksaktong bilang ng mga buhok sa ating ulo. Hindi naman ibig sabihin nito na wala nang ibang ginagawa ang Diyos kundi magbilang ng ating mga buhok. Ang ibig sabihin lamang nito ay walang bagay na tungkol sa atin ang hindi niya nalalaman. Merong isang himno na sinasabing, I know whom I have believed, and I'm persuaded that He is able to keep that which I've committed unto Him against that day. Kapag tayo nananalangin sa Diyos na nakakaalam ng lahat nating pinagdadaanan, kapag nagtitiwala tayo sa Kanya at namumuhay ayon sa Kanyang kalooban, ang Diyos mismo ang direktang tutulong sa atin. Walang mabuting bagay ang ipikakait ng Panginoon sa mga nagsisilakad ng matuwid. Hindi ito katang-isip lamang. Kung hindi, pangako ng Diyos. Kapag tayo ay naniniwala, mangyayari ito ayon sa ating pananampalataya. Ngunit yung problema, madalas hindi tayo naniniwala, kaya sinusubukan ng mga tao ang lahat sa anumang paraan kahit pa ito ay laban sa salita ng Diyos. Kapag sa tingin nila ay tama, ipinipilit nila ito. Ngunit kapag sinabi ng Diyos ng isang beses, hindi. Maring bumagsak ang lahat. Naunawaan po ba ninyo? Hinahayaan ng Diyos na mamuhay ang mga tao sa mundong ito ayon sa kanilang mga nais at sariling pamamaraan at pakana. Bakit? Dahil hindi naman sila mga anak. Wala siyang dahilan upang makialam sa kanilang buhay. Pero dumarami ang kanilang mga kayamanan at parami yung kanilang mga anak na parang kawan ng tupa. Ang kanilang mga araw ay kaginawaan ay ginugugol at sila'y papayapang bumababa sa shore. Ang mga masama ay hinahayaang mamuhay ayon sa kanilang sariling pagnanasa, paraan at pakana. Hindi nakingialam ang Diyos na para bang sinasabi na, sige, gawin ninyo kung anong gusto ninyo. Narinig niyo po ba yung kasabihan na a pig in a banquet house? Pinapakain niya ng mabuti ang baboy at pinatataba. Bakit? Dahil naghahanda sila, nakatayin ito sa araw ng pista. Gaya nito, hinahayaan lamang ng Diyos ang mga tao sa mundong ito hanggang sa araw na sila ay mapunta sa impyerno. Maraming beses itong binanggit sa Biblia, brothers at sisters, kapag nagtatagumpay ang tao sa negosyo, naging tanyag, nagkakaroon ng kapangyarihan sa kahit anumang paraan, na hindi inisip kung ito'y tama o mali, hindi dapat tayo mainggit o magreklamo. Bakit? Dahil ang paghukom ng Diyos ay darating. Hindi ipinapahintulot ng Diyos na mabuhay ang kanyang mga anak sa paraang nais nila. Kung hindi sila lumalakad sa daan na kanyang itinuturo, ay dinidisiplina niya sila. At kung walang epekto, maaari silang dalhin sa kamatayan. Alam niyo ba ito? Maging ang ibang mga tao ay namamatay dahil sa disiplina ng Diyos. Ang tunay na naligtas na tao ay hindi pupunta sa impyerno, ngunit mula nang maligtas, ang Diyos ay nagsimulang mamuno at gumabay sa kanilang mga buhay. Bakit? Dahil sila ay kanyang mga anak. Ito ang kahulugan ng nananatili kay Kristo. Ang naligtas ay palagi nasa proteksyon ng Diyos at dinidisiplina na nabubuhay sa kanyang plano at hindi tayo makakatakas sa kanyang pag-aalaga at kapangyarihan. Maaari ba tayong mabuhay sa parang gusto natin na malayo sa Diyos? Hindi po maaari. Hindi ito pinahihintulot ng Diyos. Kapag ang isang tao ay nabubuhay sa parang nais niya ng walang parusa, siya ay hindi niya mga anak sa umpisa pa lamang. Dahil ang Diyos ay hindi hinahayaan ng kanyang mga anak na tahakin ang kanilang sariling landas na hindi niya nalalaman. Tingnan natin sandali, Deuteronomy chapter 6 verse 18 hanggang 19. Basahin natin ng sabay-sabay. Deuteronomy chapter 6 verse 18 hanggang 19. Basahin natin ng sabay. At iyong gagawin ng matuwid at mabuti sa paningin ng Panginoon para sa ikabubuti mo at upang iyong mapasok at maangkin ang mabuting lupain na ipinangako ng Panginoon sa iyong mga ninuno upang palayasin ang lahat ng iyong mga kaaway sa harapan mo gaya ng ipinangako ng Panginoon. Sabi,
Iyong gagawin ang matuwid at mabuti sa paningin ng Panginoon. Silang mga naligtas ay palaging nasa paningin ng Diyos. Nakikita niya ang ating mga ginagawa at maging ang ating iniisip. Wala tayo mapagtataguan mula sa kanyang paningin. Iyong gagawin ang matuwid at mabuti sa paningin ng Panginoon para sa ikabubuti mo. Nangangahulugan ito na mabuhay ng matuwid at makatarungan sa harapan ng Diyos. At ikaw ay pagpapalain, hindi natin dapat makalimutan na tayo ay nabubuhay sa biyaya ng Diyos, proteksyon, pamumuno at paggabay. Ito ang kahulugan ng pananatili sa Panginoon. Ako'y sa Kanya, siya'y sa akin. Paano nga tayo mahihiwalay kay Kristo? Hindi maaari. Ngayon, tingnan natin dun sa unang Samuel chapter 2, verse 7. Unang Samuel chapter 2 verse 7. Sabi nito, sa unang Samuel chapter 2 verse 7, ang Panginoon ang nagpapadukha at nagpapayaman, siya ang nagpapababa at siya rin ang nagpaparangal. Sige nga po, tingnan natin sa unang Samuel chapter 2 verse 7. Unang Samuel chapter 2, verse 7. Unang Samuel chapter 2, verse 7. Ang Panginoon ay nagpapadukha at nagpapayaman, siya ang nagpapababa at siya rin ang nagpaparangal. Ang Panginoon ay nagpapadukha at nagpapayaman. Oo, kapag kinakailangan, ipinahihintulot ng Diyos na makaranas tayo ng kadukhaan. Minsan, sinasabi ng mga tao, bakit hinahayaan ng Diyos na maging dukha ako? Bakit hindi niya ako binibigyan ng kahit anong mabuting bagay? Ngunit, sinasabi ng Biblia, ang Panginoon ang nagpapadukha at nagpapayaman. Oo, minsan ay ipinahihintulot ng Diyos ang pagiging dukha. Siyempre, ang sinuman na hindi nagtitiwala sa Diyos ay maaring kunin ng Diyos lahat ng meron siya. Maaring niyang kunin ang lahat ng sa Kanya. Doon sa Nahum chapter 1 verse 7, at nakikilala niya ang mga nanganganlong sa Kanya. Kung sinasabi mong kahit ako ay mamamatay ako sa tabi ng Diyos. Kung gayon, ang Diyos mismo ang mangangalaga sa iyo. Ngunit kung hindi ka nagtitiwala sa Diyos at nabubuhay sa sarili mong pamamaraan at plano, ay maaari niyang sabihin, o sige, mabuhay ka sa gusto mo. Ito ay mukhang posible sa una, ngunit kapag sinabi ng Diyos na hindi, ang lahat ay maaring mawala ng isang iglap. Gaya ng sinabi ng Biblia, ang Panginoon na nagpapadukha at nagpapayaman. Kung titingnan natin mabuti, makikita natin na minsan ipinapahintulot ng Diyos na mabuhay na yung nananampalataya sa kahirapan. Minsan, tinatanggal niya yung mga bagay na meron sila. Hindi dahil sa meron silang nagawang mali, kundi dahil sila ay lubos, ito ay para dalhin sila ng lubos na pagtitiwala sa Panginoon sa kanilang kahirapan. Opo, para madala sila sa pagtitiwala sa Panginoon. Tingnan natin dun sa Filipos chapter 4, verse 12. Tama, gusto ng Diyos na lubos silang magtiwala sa Kanya, kahit sa kalagitnaan ng kahirapan. Ipinaaral niya ang Ebanghelyo habang siya ay nasa kagutuman, pagpupuyat, walang makain, giniginaw at nanginginig. Ito ay si Pablo. Ito ay dahil hindi ba niya kasama ang Diyos? Hindi po. Hindi rin dahil merong ginawang kasalanan si Apostol Pablo. Ang dahilan nito ay para lubos siyang magtiwala sa Panginoon. Kaya sinabi ni Pablo, marunong akong magpakababa. Natuto siyang makontento sa Panginoon. Kaya nga doon sa hymno, sinasabi doon, Jesus, my Lord, who lives in me, I'm satisfied with only you, Lord. Ang Kristiyano ay nakukontento sa Panginoon lamang kahit siya ay wala ng kahit na ano. Natututunan natin ito kapag tayo ay dukha. Sa kabilang banda,
pag ginagawa tayong masagana ng Diyos, ito ay hindi para gamitin ang ating pera para sa ating sarili. Dapat nating ibigay pabalik ang lahat sa Panginoon. Dapat po nating ibalik ang lahat ng ito sa Panginoon. Alam niyo ba yung kasabihang, ang kayamanan ang sukatan ng karakter ng isang tao? Madali lamang kung gusto mong malaman yung halaga at layunin ng kanyang buhay. Merong 100% na madaling paraan. Bigyan mo siya ng malaking halaga ng pera. Bigyan mo siya ng 1 billion pesos o ilang daang milyon. At sabihin mo sa kanya, gamitin mo ito ayon sa iyong nais. Sa kanyang paggastos ay makikita mo ang kanyang halaga at layunin sa buhay. Sa Estados Unidos, mayroong lottery, tama po ba? Napakalaki talaga ng premyo. Minsan, yung mga nananalo ay nakakatanggap ng milyon. Ano ang nangyayari kapag sila ay nananalo? Hindi na nila kinakailangan na magtrabaho sa kanilang natitirang buhay. Kaya nagiging madali ang buhay nila. Nagiging madali. Kaya ano yung ginagawa nila dun sa pera nila? Yung perang ito, binibili nila ito ng pinakamagandang bahay. Pinapalitan nila yung kanilang refrigerator ng bago. Bumibili ng magarang kotse. At pagkatapos ito, pinapalitan din nila pati yung asawa nila. Opo. Tumitigil silang magtrabaho. Bakit po magtatrabaho kung meron naman silang pera? Talagang sinisira nito ang mga tao. Alam niyo ba ito? Hindi ito maganda. Ako ay nangaral ng ebanghelyo sa isang probinsya sa China. Sa ilang mga bayan at wala man lamang kahit isang telepono. Ito ay medyo matagal ng panahon. Sila ay napakadukha. Ngunit ang ilan sa mga taong iyon ay nagpunta sa Korea. Nagtrabaho sa construction site at kumita ng malaking pera at umuwi. Nung bumalik na sila, mula sa Korea papunta sa China, hindi na sila nagtrabaho. Nagbihis sila, kagaya ng mga mayayamang tao. Nagsuot sila ng mga Amerikana o suit. Naka-necktie pa sila. May pagmamalaking naglalakad. Sa China, kahit na sila ay magtrabaho, hindi sila kumikita ng malaking pera, kaya hindi sila nagtatrabaho doon. Kapag naubos na yung kanilang pera, iniisip nilang bumalik sa Korea para kumita ng higit pa. Ang pagkakaroon ng maraming pera ay hindi magandang bagay. Ang mga tao ay nag-iiba. Sinusubukan nilang huwag magtrabaho. Sila ay nagmamalaki na para bang sila ay mayaman. Sa kabilang banda, minsan ay pinahihintulot ng Diyos na gawing masagana ang mga Kristiyano. Hindi ginamit ni Apostol Pablo ang kanyang kayamanan para sa sariling kasiyahan, kundi para sa Panginoon. Ano ang dapat nating gawin kapag tayo ay nakakakuha ng malaking pera? Dapat nating gawin ang pandaigdigang misyon. Alam ba ninyo kung gaano karaming dukha na tao dun sa South America at Africa? Dapat nating suportahan ang mga gastusin sa pangangaral ng Ebanghelyo. Dapat tayong magtayo ng mga retreat centers sa Africa, Chile at maganda ng mga church buildings sa mga lugar na ito. Ginagawa natin ito. Ang headquarters office para sa pandaigdigang misyon ay nasa Seoul Central Church. Noong nakaraang taon, ang kabuong halaga ng fund para sa pandaigdigang misyon na ipinadala sa headquarters office ay 750 million pesos. Ngunit sapilitan ba tayong nanghihingi ng offering sa ating church? Hindi po. Ang pagbibigay at hindi ay nakadepende sa bawat tao. Ngunit ang mga tunay na Kristiyano ay kusang nagbibigay ng offering. Kapag ang Kristiyano ay mayroong kayamanan, hindi natin ito ginagastos sa paraang gusto natin, kundi para sa Ebanghelyo. Ginagastos natin ito para sa Ebanghelyo. Ngunit kung tayo ay may pagkain at damit, masiyahan na tayo sa mga ito para sa Ebanghelyo. Ilang taon na ang nakalipas, meron tayong church sa isang isla sa South Korea. Isang sister mula sa church na iyon ay nagsabi sa akin, Pastor, ngayon ay meron akong 200,000 pesos.
Sabi niya, gusto kong ibigay ito bilang offering. Ano yung dapat kong gawin? Kaya sinabi ko, oo, gamitin mo ito ayon sa iyong ibig. Ngunit pagkatapos nito, wala na akong narinig mula sa kanya. Kung tutusin, sa lugar na iyon, yung 200,000 pesos, ito'y malaking halaga. Tama po ba? Hindi ko alam kung paano niya naipon iyon. Kalaunan, nung ako ay magdaos ng Bible seminar dun sa Gwangju Church, maraming mga kapatiran mula dun sa malalapit na churches, sila'y bumisita. Sa sandaling iyon, sinabi ko, may isang sister mula sa isang isla ang nagsabi na magbibigay siya ng 200,000 piso bilang offering. Wala na akong balita sa kanya. Maya-maya pa, may tumawag sa akin. Isang brother ang narinig ang sinabi ko at umuwi sa kanilang bahay at sinabi ito sa asawa niya. At sinabi ng sister na iyon, ako iyon. Sinabi pa niya, nagbigay nga ako noon. Nag-ipon siya at inhandog ito sa mission offering. Nagbigay po ng malaki ang taong iyon dahil ba siya ay mayaman? Hindi. Kahit nga mayaman, hindi ito ginagawa kung wala ng ganitong puso. Pero may mga taong mahirap ang nag-iipon paunti-unti at iniaalay ito para sa Ebanghelyo. Sa pagmamasid ko, kung paano ginagastos ng isang tao ang kanyang pera, ay malalaman mo ang kanyang pagpapahalaga at layunin sa buhay. Sa kabilang banda, may ilan namang taong mapera ang walang pakundangang nagwawaldas nito. Kinakain nila at ginagawang anumang maibigan nila. Ito ay malaking problema. May mga pastor din sa ating church ang namumuhay ng may kahirapan habang nangangaral ng Ebanghelyo. Kaya dapat nating tandaan ang mga ito. Gayunpaman, ang Panginoon ang nagpapadukha at nagpapayaman, siya rin ang nagpapababa at siya ang nagpaparangal. Ginawa ito ng Diyos sa mga Kristiyano. Ginagawa ito para sanayin sila kung paano mamuhay. Ginagawa ito ng Diyos. Para sa tamang pamumuhay. May aklat po, yung Judas, ito po ay bago mag-apokalipsis. Tingnan natin sandali sa Judas. Isang chapter lamang po ito, bago mag-apokalipsis. Sa Judas, bago mag-apokalipsis, isang chapter lamang po. Ito yung pinakamaiksing aklat sa Biblia. Judas, verse 4. Basahin natin ang sabay. Sa verse 24 hanggang 25. Basahin natin ang sabay. Ngayon sa Kanya na may kakayahang mag-ingat sa inyo mula sa pagkatisod at sa inyo'y makakaharap ng walang kapintasan sa harapan ng Kanyang kaluwalhatian na may malaking kagalakan, sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon, sumakanya nawa ang kalwalhatian ng karangalan at kapangyarihan at kapamahalaan bago pa ang lahat ng panahon at ngayon magpakailanman. Amin. Sa talatang ito, sa Kanya na may kakayang mag-ingat sa inyo. Ibig sabihin, palagi tayong pinoprotektahan ng Diyos. Silang mga ligtas ay mga anak ng Diyos. Maaari bang baliwalain ng magulang ang kanilang mga anak? Tinitiyak ng mga magulang na malusog yung kanilang anak, kinalagaan, pinag-aaral sa magandang eskwelahan. Nagtatrabaho ng mabuti ang magulang para sa ikabubuti ng anak. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin ng higit pa dito. Higit pa rito. Ngayon, sa Kanya na may kakayahang mag-ingat sa inyo mula sa pagkatisod. Ibig sabihin, hindi tayo inahayaan ng Diyos na matisod. At sa inyo'y makapaghaharap na walang kapintasan sa harapan ng Kanyang kaluwalhatian na may malaking kagalakan. Sa harapan ng Kanyang kaluwalhatian ay walang kapintasan. At pumasok tayo sa kaluwalhatian ito. Ang dahilan kung bakit tayo naligtas ay dahil makakapasok na tayo sa Kanyang kaharian at kaluwalhatian. At sa inyo'y
haharap na walang kapintasan sa harapan ng kanyang kalwalatian na may malaking kagalakan sa isang Diyos na ating tagapagligtas. Iniingatan tayo ng Diyos at pinoprotektahan at ginagabayan hanggang sa makapasok sa kanyang kaharian. Basahin din natin ang isa pang talata sa Biblia sa 3 Juan. Yung 3 Juan ay bago ang Judas. Isa lang din ang chapter nito. Basahin natin yung verse 3 or verse 2. 3 Juan, verse 2. 3 Juan, verse 2. Minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay mapabuti ka at magkaroon ng kalusugan kung paanong nasa mabuti ring kalagayan ng iyong kaluluwa. Ang nagsulat ng talatang ito ay si Apostol Juan. Gayunpaman, kung titingnan natin sa verse 1, ang matanda kay Gayo na minamahal na aking iniibig sa katotohanan. Ang apostol ay tinawag bilang ang matanda. Ito ay ang matanda sa iglesia. Siya ay guro ng Biblia. Merong matanda na nagtuturo at matanda na namamahala. Dito, ang apostol ay tinatawag na matanda. Ang matanda kay Gayo na minamahal na aking iniibig sa katotohanan. May ilang tao na ang pangalan ay Gayo sa Biblia. Isang Gayo ay nasa Roma 16:23. Siya yung in charge sa pagpapakain sa mga kapatid. At meron ding mga tao na nagsasakripisyo para sa Ebanghelyo. May espesyal na tao dito. May 3 tao ang nangangalang Gayo, subalit hindi malinaw kung sino siya dito. Gayunpaman, lahat sila ay magagandang halimbawa sa atin. Ang matanda kay Gayo na minamahal na aking iniibig sa katotohanan. Sinabi ni Apostol Juan kay Gayo na minamahal. Ngayon din dun sa verse 2, 3 ulit niyang sinabi na minamahal. Dahil si Gayo ay tapat at magandang halimbawa para sa ating buhay Kristiyano. Talagang mahal siya ni Apostol Juan. Minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay mapabuti ka at magkaroon ng kalusugan kung paanong nasa mabuti ring kalagayan ang iyong kaluluwa. Anong ibig sabihin po nito? Mabuti ring kalagayan ang iyong kaluluwa. Hindi lamang siya naligtas, kundi hinahanap niya rin muna ang Diyos. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Opo, lahat ng ito ay pawang idaragdag sa inyo. Hindi lamang siya ligtas, kundi pinaglilingkuran rin niya ang Diyos at namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Parehong kahulugan, nasa mabuti ring kalagayan ng iyong kaluluwa. Ibig sabihin, hindi lamang tayo naligtas, kundi nabubuhay rin upang bigyang lugod ng Diyos. Aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay mapabuti ka at magkaroon ng kalusugan kung paanong nasa mabuti ring kalusugan ang iyong kaluluwa. Nangangahulugan ang panalangin ito na mapabuti siya sa mga pisikal na bagay at kalusugan. Kung may tao tayong minamahal, dapat natin silang ipanalangin. Tama po ba? Nananalangin tayo para sa Kanya dahil mahal natin siya. Tama? Paano ba tayo nananalangin? Nananalangin po ba tayo na, O Panginoon, pagpalain mo sila ayon sa kanilang pamumuhay para sa Panginoon? Aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay mapabuti ka at magkaroon ng kalusugan kung paanong nasa mabuti ring kalagayan ng iyong kaluluwa. Kung naligtas tayo at nabubuhay rin para sa kalwalatian ng Diyos, sa kanyang kaharian at katuwiran, ang mga bagay ay idaragdag sa atin. Ito ang pangako ng Diyos. Aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay mapabuti ka. May ilang sekta, sila'y nagtuturo ng 3 kaligtasan. Mali po ito. Hindi lahat ng tao ay makakakuha nito kung paanong nasa mabuti ring kalagayan ng iyong kaluluwa. Dapat nating pag-isipang mabuti ang tungkol dito. Ibig sabihin, dapat muna tayong maligtas, sa gayon ang ating espiritu ay mapapabuti. At pagkatapos nating maligtas, kung minimiti nating bigyang lugod ng Diyos at sundin siya, tutulungan din tayo ng Diyos na mapabuti sa lahat ng bagay. Ngayon,
Hindi natin dapat kalimutan ang buhay sa Panginoon at proteksyon, ang pag-ibig at biyaya ng Diyos. Tayo ay mga anak ng Diyos na naligtas. Ginagabayan at pinoprotektahan tayo ng Diyos sa pamagitan ng proteksyon at pag-ibig ng Diyos hanggang sa makapasok tayo sa langit. Kaya naman dapat nating pag-isipan kung paano mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos at kung paano bibigyang lugod ang Diyos. Sa gayon, gagawin ng Diyos ang lahat ng bagay para sa atin. Hanggang dito na lamang po ang ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ngayon po ay manalangin na po tayo. Manalangin po tayo. Mabagin namin Amang Diyos, tinawag mo po kami at tiniligtas mula sa maraming tao sa katapusan ng panahon at tinihiwalay kaming banal at kami ay nasa ilalim ng iyong proteksyon at pamamahala. Sa gayon ay makapamuhay kami para sa Panginoon at salamat po dito, Panginoon. Naniniwala kami na iingatan kami ng Panginoon kung kami ay mananatili sa Panginoon at kayo sa amin hanggang sa makapasok kami sa iyong kaharian. Nawa, huwag mong pahintulutan na mahatak ang aming puso ng mga walang kabuluhang bagay ng mundo at huwag kaming gumawa ayon sa sarili naming pagnanasa at tulungan po kami na makapamuhay na binibigyan lugod ang Panginoon ayon sa banal na kalooban ng Diyos. Kaya hanggang sa makapasok kami sa ipinangakong kaharian, matatag dinawa naming sampalatayanan at umasa sa katotohanan na kami ay namumuhay sa iyong pamamahala at banal na proteksyon. Sa iyong mahabagin at makapangyarihang kamay namin ipinagkakatiwala ang lahat. Idinadalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo na sa amin nagmamahal. Amen.